Bukod sa paghahanap po sa ilalim ng dagat, mayroon ding mga helicopter na lumilibot at paikot-ikot sa himpapawid dyan sa Masbate. At yan ay para hanapin din si DILG Secretary Jesse Robredo at 2 piloto. Nakatutok si John Consulta live mula rin sa Masbate ito, mga kapuso. John? May 3 araw nga matapos nga bumagsak itong Piper Seneca plane na gamit ni DILG Secretary Jesse Robredo at ang 2 kasama nitong piloto ay patuloy pa rin ang search and rescue operation para mahanap kung nasaan na ang bumagsak na eroplano at si Secretary Robredo. Bandang tanghali kanina, nag-umpisa ng lumusong sa karagatan ng Masbate ang mga tinatawag na technical diver mula sa bansang Australia para hanapin ang eksaktong lokasyon ng eroplanong lula ni DILG Secretary Jesse Robredo. Sa plano, una mag-dive ang 3 dayuhan. Kapag may nakita sila, sunod na lulusong na ang mga technical diver ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Organisado ang rescue operations. Dahil sa lalim kasi ng dagat, hindi pwedeng magtagal ang diver sa ilalim. Meron itong first team na mga dayuhan na civilians, sila muna ang magre-reconnoiter. Nakahanda ang ating Navy. There are 4 technical competent ng ating Navy at saka sa Coast Guard. Sila yung susunod in case na may sighting, kasi hindi sila pwedeng tumagal masyado. In case na may sighting, hopefully makapag-mark. Ayon kay DOTC Secretary Mar Rojas, natuntun ang lugar kung saan mag-focus ang rescue operations mula sa mga nakita ng sonar equipment kahapon sa dagat na tinatayang may lalim na 250 feet. Ibinase rin ito kung saan nakitang bumagsak ang eroplano, mga nakitang langis at sa skid mark ng eroplano sa seabed ng tangayin ng malakas na current. At kung saan nakita ang flight manifest na ito kahapon, ang pinakahuling nakuhang bagay mula sa bumagsak na Piper Seneca. Ang lugar na ito, ayon kay Rojas, ay lubhang delikado na at napakalalim pa. Talagang bumabagsak yan at this point. That's about 250 meters to 300 meters from this site to that site. Diyan magiging very useful yung ROV. Kasi hindi nakakayanin ng human ito, ROV na ang gagamitin dyan. Ang ROV o remotely operated vehicle ay ginamit na search and retrieval operation nung lumubog ang MV Princess of the Stars noong 2008 sa Romblon. Bukod sa pagdive, 4 na beses umikot ang mga chopper sa mga baybayin sa paligid ng Masbate para matiyak kung may survivor na napadpad. Bukod kay Robredo, hinahanap din ang pilotong si Captain Jesup Bahinting at ang Nepalese na co-pilot na si Shitis Chan. Sisiguraduhin niya na walang survivor na nasa mga coast or isolated areas dito sa coast na ito. No? Full force ng rescue operations ngayon. Inumpisahan ito kaninang umaga nang dumating na ang mga tangke ng helium at oxygen. Sa lalim daw ng sisisirin, hindi lang oxygen ang kailangan ng mga diver. Trimix o pinaghalong oxygen, helium at nitrogen daw ang kailangan sa isang technical dive. We're planning to mix 16% oxygen and 41% helium. Okay. So we're trying to target that mixture. Just a matter of 1% error on the oxygen analyzer and the depth gauge. Just an error of 1% can make a difference, can kill you. The conditions they're going to be diving in are hard. And plus the visibility right now isn't good. So basically, 10 feet lang ang makikita nila. Kahapon, pinadala na rin ng Philippine Coast Guard ang BRP EDSA na may decompression chamber. Bukod sa na-recover na flight manifest, nakuha na rin ang bahagi ng pakpak ng eroplano at ilang papeles. Gawa itong technical dive ng mga technical divers na banyaga ay agad nilang ipinresenta sa task force. Itong kanilang mga nakuhang video kung saan lahat ng mga datos na kanilang nakalap ay ibibigay nga sa task force para mapag-aralan ng mabuti ang susunod na specific na dive plan na isasagawa bukas para mahanap ang wreckage ng eroplano. Mike. At sige John, patuloy na lang natin tututukan yan. Maraming salamat John Consulta.